Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Inula ng hail o yelo ang ilang panig ng Luzon itong weekend. Matindi ang buhos ng yelo sa barangay Paway sa Atok, Benguet. Kita ang mga yelong nagbabagsakan na sinlaki ng mga holen. Naipo ng mga yelo sa nakaharang na net sa ilang pataniman. Ang mga walang net o anumang harang na pinsala gaya ng patatas at ilang madaong gulay. Dismayado tuloy ang ilang magsasaka. Ikinagulat naman kagabi ng mga taga-barangay Tulo sa Taal, Batangas ang hailstorm sa kanilang lugar. Napasigaw pa raw ang ilan sa kanila. Sa Magalang, Pampanga naman, sa gitna ng thunderstorm advisory kahapon, naranasan ng pag-ulan ng yelo. Sinabayan yan ng malakas na hampas ng hangin. Ayon sa Pag-asa, posible ang pag-ulan ng hail o yelo tuwing may severe thunderstorm. Nakaapekto ang mga hailstorm sa Benguet sa presyo ng mga gulay sa mga palengke tulad ng Pasig Mega Market. May unang balita live si Mark Makalala ng Super Radio, DCWB. Mark? Susan, nanatiling mahal ang bentahan ng ilang mga gulay. Dahil ito sa pagkasira ng ilang gulay galing Benguet. Sa Pasig Mega Market, umabot na sa 250 hanggang 300 pesos per kilo ang presyo ng bell pepper. Mahal din ang labanos na 150 pesos per kilo. Ang carrots at patatas, parehas na 120 pesos per kilo, habang ang repolyo at pechay bagyo ay 80 pesos per kilo. Stable naman ang presyuhan ng sayote na 60 pesos per kilo at kamatis na 60 pesos din per kilo. Ang talong at sibuyas, parehas na 100 pesos per kilo at ang bawang, 140 pesos per kilo. Nabatid na halos kasing laki ng huli ng mga bumagsak na yelo sa Atok, Benguet dahilan para mapinsala ang mga pananim na gulay. Disimyado tuloy ang mga magsasaka dahil apektado na ang kanilang mga kita. Ako si Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DCWB, nagulat sa unang hirit. Maraming salamat, Mark Makalala ng Super Radio, DCWB. Posible raw magkaroon ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ayon sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, 12 pesos kada kilogram ang posibleng ibaba ng presyo ng LPG. 150 pesos hanggang 160 pesos daw ang posibleng mabawas sa kada tangke. Posible raw magpatuloy ang pagbaba ng presyo. Depende kung magtuloy-tuloy ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Itutuloy ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Prosecutor Chel Diokno sa panayam ng Super Radio DCWB, hindi pa tapos magmarka ng mga ebidensya ang prosecution at defense teams. Ayon kay House Trial Spokesperson si Adyong, pag-uusapan pa ang schedule ng paglilitis. Marami rin daw pagtutol ang defense team na para sa kanya ay delaying tactics lang. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng kampo ng bise kaugnay nito. Magkaiba naman ang opinyon ng dalawang dating Supreme Court Justices kung ilang boto dapat ang kailangan para i-convict si VP Duterte. Sabi ni dating Associate Justice at 1987 Constitution Framer Adolfo Ascuna, malinaw na nakasaad sa konstitusyon na 16 o 2/3 lang ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para i-convict ang isang impeachable official. Pero para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat kasali sa bilangan si Senador Jinggoy Estrada dahil isinailalim siya sa preventive suspension ng Sandigan Bayan. Sabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, dapat maresolba na ang isyong ito bago matapos ang pagliliti sa impeachment case. Mas maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the 2/3. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot
hold office, you are suspended, so you cannot vote. Abiso po sa mga bibiyahe pa Japan. Tataas ng 5 beses ang singil para sa single at multiple entry visa papunta roon. Ayon sa Japanese Foreign Ministry, epektibo yan sa lahat ng aplikasyon simula Hulyo. Ang dating 3,000 Japanese yen o mahigit 1,000 pesos na single entry visa, magiging 15,000 yen o mahigit 5,000 pesos na. Ang multiple entry visa naman mula 6,000 yen o mahigit 2,000 pesos, papatak na ng 30,000 yen o mahigit 11,000 pesos.